Good evening po. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Welcome po sa Odi Alteram Partem. Let us hear the other side. So magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa pagkakataong makapag-live muli. Ngayon, araw po ng Linggo at bukas Lunes. So kinabukasan meron sana akong mga gagawin, kaso lang nitong gabi nag-igib ako ng tubig at yun lang, malungkot, na-flat yung motor ko. Papauwi na ako, sabi ko didiretso ako doon sa car wash para mahugasan yung motor, yung tricycle. Ngayon nagka-car wash ako, napansin ko parang ang baba ba ng harapang gulong. Hinawakan ko ngayon, sabi ko malambot, sabi ko malas na flat ito. Gabing-gabi na, wala pa namang gagawa ngayon, ganitong oras na. Tsaka ang hirap po kasi gumalaw dito. Kasi ngayon umuulan. At nakakabit pa yung motor sa sidecar. Kaya bukas sigurado may lakad pa naman ako. Ewan ko ba. Kakamadali ko nga, nagasgas pa. Yan tumama doon sa may tukod sa motor yan. Ewan ko ba, may mga gagawin pa naman sana bukas. Siguro ito, magko-communicate siguro ito o ano, ewan ko ba. Bahala na. Paayos ko muna motor kasi alam nyo naman, di makatakbo yung motor pagka flat Alam naman natin talaga yung pinaka basic. Sakit sa ulo. Yung karga ko pa naman ngayon sa motor, 6 na container. Hindi pa ako masyado sa car wash. Maghuhulog pa sana ako 5 piso. Kaso ini-estimate ko, sabi ko pagka maghulog ako 5 piso, matatagalan pa lalo, ay wala na. Kaya nagmadali ako, hindi na ako naghulog. Sabi ko, kuya, sabi ko dun sa may-ari, dun sa may karwa, sabi ko, kuya, pasensya na. Na-flat yata motor ko, wait muna ako para makahabol ba. Kasi may karga-kargang 6 na container Siyempre, anong gagawin ko niyan? Bubuhatin ko ngayon yung 6 pag na-flat ito. Kasi pagka, halimbawa, naubusan talaga ng hangin, abay, siyempre, mapupunit ngayon lalo yung ano mo. Masira pa pati yung gulong. Ngayon nandito, yun na nga. Nakaabot naman ako sa bahay, madali-dali kung nilabas yung binaba yung yung 6 na container. Tapos, pinarada ko yung motor kasi umuulan dito May hindi masyado. Medyo mahinahon lang. Kakamadali ko dahil sabi ko baka lumakas yung ulan, yun nagasgas pa ako Maigi, hindi bumaon yung bakal. Yan Iwa. Maigi, hindi bumaon kasi kakamadali ko ng ganon. Sabi ko talaga naman So, bakit pala ako nag-live? Nag-live na ako kanina lang, tapos magla-live ulit ako. Ganito ngayon. So may mahalaga kasi akong concern Habang nagmumotor ako, napapaisip ako dun sa may nagsabi ba sa akin. Tinatanong ako, mabigat kasi yung tanong hindi naman ako psychologist. As per experience lang, marami-rami na rin akong mabigat na pinagdaanan. Kaso lang, syempre, iba-iba kasi ang bawat tao Ganun Iba-iba kasi ang bawat tao, lalo na iba-iba yung kultura, environment, although na lalo sa Pilipinas. Opo, iba-iba kasi mga kultura rito. Bawat dialect meron kanya-kanyang kultura. So ganun yun siya mahirap-hirap. Minsan nga yung iba dyan, ito lang yung kaigihan minsan sa mga Pilipino dahil sa diversity na vernacular, ginagawa pa nilang biro Mantakin mo,
Yung itlog dyan sa Bulacan pag dating sa Pampanga naging ibon na. Ganun ba? Kasi sa Pampanga pala o sa salitang Kapampangan yung itlog tawag nila ebon. So ganun Kaya pag galing mo sa Bulacan, punta ka ng Pampanga, pagtawid mo pa lang ng kwan, tawag na nila dun sa itlog, ibon na, naging ibon na. Yung iba magaling gumawa ng ng kwento, ginagawa nilang joke yan Opo, ang galing. Ito naman sa akin, balik tayo dun sa sinasabing mabigat na tanong. Hindi nga ako psychologist. Siyempre nag-iisip ako Habang nagmumotor ako, nandun ako sa tulay. Napapaisip ako. Naintriga talaga ako dun sa tanong. Bumaon talaga sa pagkatao ko, sa isip ko ba. Hindi matanggal-tanggal yung tanong Tinanong ako sa bigat ba ng kinakaharap sa buhay, kung ano yung dapat gawin. Halimbawa, kung ako yung nasa lugar niya. Nilalagay ko yung sarili ko sa kalagayan niya. Saka nahihirapan talaga ako sumagot kasi una, kung ako lang sarili ko lang titingnan, pwede kong sagutin yung kasi dinanas ko rin Kaso lang, siyempre titingnan ko rin yung kultura nila. Iba kasi ang kultura So, ingat ako sa nag-iingat ako sa pagsagot. So, ito na lang siguro. Para ba maging parehas lang ako sa para ba maging parehas ako dun sa taong nagtanong halimbawa. Ito lang ibibigay ko dun na sagot kung ilagay ako sa isang sitwasyon na talagang kung ano mang tanong na yon talagang mahirap-hirap din. Ito na lang kasi ang magiging bunga nun, kasi lahat naman tayo pag nalagay sa isang sitwasyon, ang magiging doon meron tayong tinatawag ba na response. Ganun ho yan Kung ano mang senaryo, ano mang sitwasyon, may tinatawag kasi na response bawat tao. Yung magiging action mo during the challenges or the challenge. At the moment, kung ano mang kultura, ano mang lahi mo, anong bansa, titingnan ko ito na siguro sa level ko lang titingnan ko ito na maging parehas ako sa lahat. Whether it be what country, what language, what culture you belong, ilagay ko sa isang, pwede ko bang masabi na universal na, pang-universal na sagot. Although na hindi ako, hindi ako otoridad, I am not the authority to speak for all, but then, to the best of my knowledge, to the best of my ability, bilang isang estudyante dati sa isang masteral course, sa Asian Theological Seminary, huhugot ako ng lakas ng loob para sumagot sa isang tanong na talagang mahirap po, na itong sagot na ito pwedeng gamitin as a universal reference. Ang gagamitin ko lang kapangyarihan siguro, otoridad, is the freedom of speech and the freedom to inform in lieu of truthfulness and integrity. Kaya nga ang sabi dun sa A Knight's Oath, i-quote ko ulit, A Knight's Oath, be without fear in the face of thine enemy, be brave and upright that God may love thee. Yun, be brave and upright that God may love thee. And speak the truth. Doon na ako sa katotohanan. Kukunin ko ngayon doon yung upright in truth, para na makapagsalita ng katotohanan. So, ito na. May problema, kahit anumang problema, itong ilalagay ko doon na pinakasagot. Yung response natin doon sa problema. Ngayon, ano yung kategory na yon? Maglagay ako ng 2 kategory lang Yung action mo na pwede mong pagsisisihan, at yung isa, i-take mo yung challenge na yan na mag-suffer ka man halimbawa, harapin mo kung ano man yung suffering na yan, i-take mo, i-shoulder mo, i-carry mo siya. Kasi sa buhay, meron talagang mapapait na mga gulay. So, mapapait, maaanghang. That reminds us in life na meron talagang mapapait, maaanghang, kung ano pa maasim mo, ano man.
So ganun ho siya ang ilagay ko na category doon, yung pinakasagot ko doon sa tanong kung ano mang sitwasyon ka na bilong. Pwede mamili ka sa dalawa. Kasi gagawa ka ng action eh. Sa action mo, may bunga ho yan, magkakaroon ho yan ng result. Pwede sa action mo, i-take mo yung challenges o kahirapan na yan ngayon na kinakaharap mo, na mag-suffer ka. Ibig sabihin, titiisin mo. I-suffer mo, mag-suffer ka na lang, tiisin mo, i-carry mo. Or, sa isang action mo na magbubunga ng pagsisisi. So, ganun lang yung akin. So, ngayon, pupukusan ko ngayon doon sa sagot ko, sa binigay kong kategorya, na una, may sitwasyon halimbawa, magiging response mo, yung magiging action mo. Ang isa doon, ang pinakasagot doon sa, ngayon, i-split ko ngayon doon sa tinatawag na response. Hahatiin ko ngayon sa dalawa. Yung action na ihaharapin mo yung problema, mag-suffer ka, magtiis ka, or sa isa mong action doon na later magsisisi ka. Titingnan muna natin dito sa isang bagay, sa isang banda na magsasuffer ka. Halimbawa, may tiisin ka. Mag-suffer ka na lang ho. Tiisin mo. Ilagay ko muna sa sarili ko as experience ko. Kasi ako, ipapasok ko ngayon dito yung pinakasagot ko. Huhugot ako ngayon ng mga sagot tsaka mga sitwasyon from 2001 up to 2020, up to this year, which is year of 2025. So 2001 to 2025. 2001, nag-apply ako dyan sa Coast Guard. Doon sa May San Juan, yung dentista, nilagyan ng tae ng pusa ang ngipin ko. Ganun ho. Eksian ko lang, i-rundown ko lang. Pagdating ko sa regular duty, nilason pa ako. Tapos sinira na lahat-lahat. Di po ba? Tapos noong 2016, meron na akong re-enlistment, fit to re-enlist galing sa medical namin. Ang nangyari, pinaulit pa ulit ako. Pinaulit sa akin yung medical ko. Tapos kung ano-ano na yung nilagay sa pagkatao ko doon. Noong 2016, naggagamot ho ako niyan. Kasabayan ng pag-re-enlist ko, siguro after ilang months na yon, nagpa-check up ako sa doktor at may findings na kailangan ko mag-medicate. Ito pa ngayon yung masakit, yung anak ko nadamay pa dyan, naggamot yung anak ko eh. So, nauna naggamot yung anak ko, after a couple of months or a month after, naggamot din ako. May record ako rito, hindi ko nalang bulat-latin muna. Kasi may mga records ako dito regarding sa pinaggalingan ng doktor. So in short, grabe hong mga challenges iyan. Alam ko ho na nilason ako. Tapos ito pa ngayon, natingga ko ng matagal. Tapos ito na naman ngayon. Itong masakit ngayon, talagang honorable discharge naman. Although na honorable discharge ako, but then it was arbitrary, but it was an arbitrary discharge. Masakit ho. Kaya ang ginagawa ko ngayon, tinitiis ko na lang, nilulunok ko, kinakain ko yan lahat, sinasalo ko. Na later, hindi ko pagsisisihan. Ito sa ngayon, sa isa namang sagot doon, titingnan natin ngayon sa isang banda naman na yung, ibig sabihin, balikan ko ng konti ha. Doon muna tayo sa, mula doon sa action mo, hahatiin mo sa dalawa, titingnan mo ngayon yung magiging result sa isang bagay na una sa harapin mo yung problema, mag-suffer ka. Siyempre, tao tayo, kung ano man yung suffering na yan, harapin mo, i-shoulder mo, i-take mo siya kahit na anong hirap man. Pero later, hindi ka magsisisi. Kasi may mga pag-asa eh. Una, pwede ako mag-take action. Kasi sa pagkatao ko, at least ako kasi nag-aral eh. Yun ang isang advantage minsan. Na nag-aaral ka, particular sa batas. May mga stock ko ako. Alam ko ang pwede kong gawin in response doon sa ginawa sa akin. Pwede ho akong mag-action. Kaya buo ang loob ko. Kahit magsalita man ako rito, manawagan ako sa Amerika, humingi ako ng tulong. Kahit sa CIA, malakas yung loob ko. Totoo, malakas yung loob ko. Kasi yan ang totoo eh. Yan ang totoo. At nangako ako sa kaibigan kong Amerikano, si Gregory Bacon, na gusto ko, meron akong gustong ibigay sa Amerika. Alam ho yan sa trabaho, kahit yung iba kong boss dati, alam nila yan.
Ngayon, ito ngayon, ano ko ngayon, harapin ko ngayon yan, pero later, at least hindi ako magsisi. Kasi bagaman ako'y, sabihin ko halimbawa, ginipit ako, sinira ako lahat-lahat na, sabihin mo na lahat-lahat na. At noong 2016, January, siguro mga first week or second week of January, kakapasok lang ng bagong taon. Yung pangalawang anak ko nalaglag pa, naagas pa, na miscarriage ba. So, grabe yun. So, grabe yun siya. Ganon ho. So, mabigat-bigat talaga. Ngayon, pero hindi ako gumawa ng hakbang na para bang pagsisisihan mo later. Kasi bigyan ko kayo, sagutin ko na yung pangalawa na, halimbawa, doon sa action ko, una, nasagot ko na merong manghamon, hinarap ko lahat, tiniis ko iyan. So, ganon. So, dahil sa experience na yan, dahil sa nakakakilala sa akin, alam nila yung pinagdaanan ko, siguro naman gamitin ko yung karanasan ko na yan bilang isang karapatan para sabihin yung katotohanan na mas maganda, may problema ka sa buhay mo, harapin mo siya, tiisin mo kung kailangan. Ganon ho. Yan ang tinatawag na integridad. Sinabi mo dahil ginawa mo. Yan ang integridad. You walk the talk. So ganon yun. Sinabi ko dahil ginawa ko siya. So ganon siya. Pangalawa, ito naman yung sagot doon. Sa isang aksyon, meron kang gagawin halimbawa na pagsisisihan mo. Ano iyon? Ito naman, balikan natin ng kaunti doon sa Luneta kay parang naano ako magbanggit ng pangalan kasi maraming kaapelyedo Basta doon na lang sa Luneta, ganun na lang. Yun ang isang bagay na gumawa siya ng aksyon na talagang pinagsisisihan niya, kaso lang yung masaklap, hindi na siya pwedeng magsisi dahil namatay siya Di po ba? So kung away muna ako sa mga politics or sa iba pang mga form of knowledge kasi baka iba rito, dadaanin ba sa punto ba na religion? Naiintindihan ko iyan yung sinasabi ninyo. Alam ko rin ho iyan. Tulad yun sa isang mayaman na nagsisisi. So wala na siyang magawa dahil nandun siya sa kabila. Kasi ang sukatan dito sa buhay. Pero meron ulit yung mga bagay dyan. Kaso lang ayaw ko muna doon Ang punto muna, usapin pang tao lang. Yung pang standard pang tao lang muna. Yung pang ngayon, gagawa ka halimbawa, di doon sa response mo, magiging action mo, may pagsisisihan ka, mahirap ho iyan. Ganun ho. Halimbawa, hindi mo matik yung problema, gagawa ka ng action na pagsisisihan mo, mabigat-bigat ho. Gagawa ka ng action, involve sarili mo. Isipin mo halimbawa mamatay man tayo halimbawa, sinong maiwan? Anak natin, pamilya natin. So, uulanin sila ng ridicule, wala na tayo. So, ganun ho. Kumbaga, titimbangin mo siya later. Huwag ka muna gumawa ng hakbang. Magtanong ka muna, at doon sa isip mo, pwede mo siyang gagawa ka ng senaryo ba? Titingnan mo ngayon yung magiging bunga, yung pinaka-end result. So, ganun ho. Pwede tayong gumawa ng aksyon, sabihin man natin, marahas man halimbawa yan. Pero pagsisisihan natin iyan, mabigat ho iyan. Hindi ko naman sinasabi na naduduwag tayo, Kasi kung talagang wala naman talagang option na, kumbaga ba, box behind the wall na, kumbaga wala ka nang pupuntahan wala ka nang ibang option. Siguro sa isang banda, baka pwede kong sabihin, justifiable cause yan Yung kasabihan nga sa English, damn if you do, damn if you don't. Therefore, you have no choice Otherwise man yung gagawin mo, wala ka ng choice Pero sa akin lang ho, tulad yan sa nagtanong sa akin, halimbawa, papipiliin ako, yun ho ang gagawin ko. Tiisin ko na lang ngayon, tiisin ko kung ano man ang pwedeng tiisin dyan. Pero later, wala ho tayong pagsisisihan. At later, alam ko mananaig tayo Opo, mananaig tayo. May pag-asa May pag-asa. Kaysa isang aksyon na gagawin halimbawa na pagsisisihan mo, wala na kasing balikan yan sa isang aksyon na yan So, ganun yan siya. Kasi ito pa isang banda.
sa isang banda nagagawa tayo ng aksyon na pagsisisihan natin, yung mga kaaway natin, matutuwa yan sila. Kita mo? So, ganun yan eh. Ang masaklap pa, yung naiwan natin, pamilya natin, kapatid natin, halimbawa, mga anak natin, kawawa yan sila. Nakita nyo ho? So, ganun siya eh. Yung aking panawagan lang, kung meron man tayong kinakaharap na tiisin ngayon, abay tiisin na lang ho natin. Kasi meron pa hong pag-asa eh. Kasi kung wala talagang pag-asa, papasok na doon yung sa kabihang English, damn if you do, damn if you don't. Baka sabihin ko siguro baka pwede pa. So ganun ho. Eh kaso ho, meron pa hong pag-asa eh. May pag-asa tayo. Alam ko ho, matagal na panahon na nagtitiis. Eh, kaunting tiis lang ho. Kaya nga yung sa kasabihan, doon yung kinakanta sa PMA, yung chinachant nila, if you think so far, eh when it's close na pala. Rest if you must, but don't you quit. Ganon yan. Rest if you must, but don't you quit. So ganon yan eh. Sana itong panawagan ko, kahit anumang religion mo, kahit anuman ka nabilong, pwede namang tiisin na eh. At talaga namang halimbawa, kung sabihin ko na halimbawa, pinatay tayo, ay may pag-asa naman, Diyos naman na justisya eh. Ganun lang ho yung akin. Pero sa sitwasyon, sasagutin ko yung pinakatanong sa akin kasi nahirapan ako, talagang napapaisip ako eh. Kung ano mang sitwasyon mo, magkakaroon ka ng aksyon. Sa aksyon mo, titingnan mo sa dalawang bagay. Yung unang aksyon mo, titiisin mo, at later may bunga na ikagaganda, ikatitibay mo, mataas mo later yung moral mo, at meron ka namang suporta eh. Meron ka namang kasama na nakahanda namang sumuporta o tumulong. At advance info na nga, meron akong naibigay ng mga talino eh, na hindi ko ho binibigay kahit kanino yan. Ang nabigyan ko ho lang ho niyan, 2. At siguro nakaalam yan, 3 lang. Ganun lang ho. Never ko pa ho sinasabi yan. Mantakay mo, 3 dekada kong iniingatan yan. Ipon-ipon ko lang, hindi ko sinasabi yan. Eh dahil sa nagkaroon ng mga pangyayari na kailangan ng payo, inilabas ko ho. Totoo ho iyan. Tulad yan, nung Friday, pumunta ako sa Luneta. Pumunta ako din sa isang building. As in, wala na talaga. Siyempre, nagbago na. Pero sinerch ko, meron akong nakita eh. May nakita ho ako. At least meron. At nung pumunta pala ako sa Luneta, ito pa yung nangyari. That was Friday. Nitong last Friday lang, meron dong nakalagay talentadong seaman. Ang sabi naman ng isang staff doon sa talentadong seaman, "Sir, kumanta ka." Napangiti tuloy ako. Sabi ko, kasi nagtanong-tanong ako doon. Kasi dati ho, sa kaalaman ho ninyo, sa aking mga taga-subaybay, dati ho akong member ng United Filipino Seafarer. That was way back 1995. Opo. Nung umalis ako dun sa Monsoon Shipping, dahil siyempre iba yung atmosphere dun, hindi ko kinaya eh. Siyempre hindi kasi ako street mart, hindi ako sanay sa kwan. Umalis ako doon, tapos pumunta sa Luneta, tumambay. Tapos nagtanong-tanong ako doon. Dahil marami naman mga Ilonggo. Naging member ako ng United Filipino Seafarer. Isa pa nga doon sa naging trabaho ko doon sa United Filipino Seafarer. Naging announcer ako doon. Opo, naging announcer ako doon. So, ganon. Dahil naalala ko yon, dahil sa panahon ngayon, kailangan kong i-recall yon, ginamit ko ulit. Nung pinuntahan ko yung building, patungkol dun sa mga lawyers, wala na. Wala na doon yung law office. Tapos doon sa Luneta, wala na pala yung United Filipino Seafarers doon. Ang sabi nga ng isang staff doon sa talentadong talentadong seaman, sabi niya, yung kay yung United Filipino Seafarer, yung kay Engineer Nelson Ramirez, sabi niya wala na, wash out na sila rito. So, akin lang naman, magtanong-tanong ako kasi nagtanong-tanong ako doon kasi meron akong gustong gagawin. So, in short, ganon. Dahil sa may mga bagay na binalikan ko, kasi gusto ko lang ba na mapatunayan na meron talaga
Kasi gusto ko lang mag-inquire. Kasi may mga tinatago akong kaalaman talaga na kailangan ko lang ba ma-refresh. At least na-confirm naman, kaso lang malungkot dahil wala na yung ibang opisina doon. So, iksian ko na lang muna. Doon na lang yon. So, balik muna tayo doon sa talentadong seaman. Mantakay mo, sabi ng isang staff nila doon, "Sir, kumanta ka." Sabi niya ganyan. Napatawa tuloy ako, kumanta ako. Tapos nung umuwi ako sa bahay, hinanap ko ngayon dito kung baka na-download kasi tinanong ko doon. Sabi ko, "Ba't may camera?" Sabi niya, "Sir, naka-livestream tayo." "Ah, ganun ba?" Baka ho mapanood nyo dyan sa Talentadong Seaman nung last Friday, naka-jacket na itim. Tapos naka-brown ako na pantalon, naka-rubber shoes na white. Ang sabi, sa shoutout daw nila ako, itatag. So, gano'n, nagsulat naman ako ng pangalan ko doon. "Sir, sulat ka ng pangalan mo, sir, para maitag ka namin. Tapos isulat mo yung kantang inawit mo." Sabi ko, ano yun, Portrait of My Love, tsaka ano yun, 10 guitars. So, gano'n, naglabas na naman ako ng talent doon. Tungtuwa naman ako, tsaka hindi naman ako nahiya Kasi pinagbigyan ko yung request sa akin na, "Sir, kumanta ka." Sabing ganyan. Siyempre kasi kami, although na hindi naman ako nakapag-shipboard training, ibig sabihin nakapag-seaman, although ang experience ko lang sa barko yung shipboard training, ang tawag niya doon nung second year college ako, seamanship namin, yung NAV trip, navigational trip. Opo, nag-NAV trip kami noon from Iloilo City to Cebu. Tapos yung second ko na navigational trip from Iloilo City, ito pala, first navigational trip ko noong college ako, from Iloilo to Cebu and then vice versa. Ang second navigational trip ko from Iloilo to Manila and then vice versa. So yun lang yung naging experience ko sa barko. Napaka-iksi lang ho iyon kasi para bang get the feel kung ano yung trabaho ng isang halimbawa seaman doon sa bridge. So ganun kasi ano po ako graduate, associate BSMT course, pero hindi po ako nakapag-bachelor dahil hindi ko po natapos yung shipboard training after ng graduation na may tatapusin pa kaming 72 units yan. Yun. Parang ganun yata, 72 units na shipboard training. That is 1 year na apprenticeship. So, ganun siya. So, ito lang yung akin. Bumalik ako dun sa Luneta para bang siyempre, sinabihan ako ng kapwa ko seaman, mga seaman din sila dati, "Sir, kumanta ka." Parang meron kaming pakiramdam ba na kahit na hindi kami close, basta magkaparas kami ng kinarir ng college dati na dati kaming seaman o hindi naman ako naging seaman, meron ho akong pakiramdam na ganun pinagbigyan ko, kaya umawit ako doon. After ng umawit ako, umalis na lang ako, hindi ko na pinalo up yung pupuntahan ko kasi enough na sa akin na may nakuha akong impormasyon At enough na rin yun na talagang kilala din nila dati yung United Filipino Seafarers.